Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita po sa Isra, Kabanata 6, talata 1 hanggang 4. Ito ang nakasulat. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babylonia. At sa lungsod ng Ekbatana, sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ng isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem, upang do'y mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangan ng ang templo 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito dapat na 3 patong ng malaking bato, at sa ibabaw ng mga ito ay ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabang yaman ng hari. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 6, talata 5 hanggang 7. Ang mga ginto't pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebukadnezar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglalagyan nito sa templo sa Jerusalem. Namabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenai at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenai na gobernador ng kanlurang Euphrates, kay Setar-Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanlurang Euphrates, huwag kayo makialam diyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Purihin po ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pamabasahin ngayon ay mula sa Ezra chapter 6 verse 8 to 10. Iniutos ko rin na tulungan ninyo ang mga tagapamahala ng mga Hudyo sa kanilang pagpapatayo ng bahay ng Diyos. Bayaran ninyo ang lahat ng gastusin sa pagpapagawa ng walang antala mula sa pondo ng kaharian na nanggagaling sa mga buwis ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates, upang hindi maabala ang kanilang trabaho. Dapat ninyong bigyan araw-araw ang mga pari sa Jerusalem ng mga pangangailangan nila gaya ng batang toro, lalaking tupa, at batang lalaking tupa bilang handog na sinusunog para sa Diyos ng langit, pati na rin trigo, asin, alak at langis. Dapat hindi kayo pumalya sa pagbibigay, upang makapag-alay sila ng mga handog na makakalugod sa Diyos ng langit, at maipanalangin ang ikabubuti ng hari at ng kanyang mga anak. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ezra, chapter 6, verse 11 to 13. Iniuutos ko rin na ang sino mang hindi tutupad nito ay tutuhugin ng kahoy na tinanggal sa bahay niya, at ang bahay niya ay gigibain hanggang sa wala ng bahagi nito ang maiwang nakatayo. Naway ang Diyos na pumili sa Jerusalem bilang lugar kung saan siya sasambahin, ang siyang lumipol sa kahit sinong hari o kaya'y bansa na hindi tutupad sa utos na ito at gigiba ng templong ito sa Jerusalem. Ako si Dario ang nag-utos nito. Dapat itong ipatupad ng lubusan. Itinalaga ang templo. Tinupad nila Tatenai na gobernador, Setar-Bozenai, at ng mga kasama nila ang utos ni Haring Dario. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa Ezra chapter 6 verses 14 to 16. Ito po ang sinasabi. Patuloy namang nagtatrabaho ang mga pinuno ng mga Hudyo, at malaking bahagi na rin ang kanilang ginagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Sakarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel.
at pinatupad nila Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na maging mga hari ng Persya. Nang ikatlong araw ng 12 buwan, sa ika-6 na taon ng paghari ni Dario, natapos nila ang pagpatay ng templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at Levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkakabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Ezra, chapter 6, verses 17 to 19. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 202 pang lalaki at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel, isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Pagsapit ng ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Pasko ay ipinagdiwang na mga bumalik mula sa pagkabihag. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa ibinigay po muli sa ating pagkakataon na tayo po ay nakakapagpatuloy sa ginagawa po nating devotion sa bawat araw. At tayo nga po dito ay nasa Ezra chapter 6 at ang babasahin ay 20 to 22. Sabi po dito, nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili para maging karapat dapat sila sa pangunguna nila sa mga seremonya. Pagkatapos, kinatay ng mga Levita ang mga tupang handog sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ginawa nila ito para sa lahat ng bumalik galing sa pagkabihag, para sa mga paring kamag-anak nila at para sa sarili nila. Ang mga handog na ito ay kinain ng mga Israelitang bumalik galing sa pagkabihag at ng ibang mga taong nakatira roon na tumalikod na sa mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tumalikod sila sa mga bagay na ito para sambahin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw, ipinagdiwang nila na may kagalakan ang pista ng tinapay na walang pampalsa, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng kagalakan ng binago niya ang puso ng hari ng Assyria para tulungan sila sa paggawa ng templo ng Diyos, ang Diyos ng Israel. So, purihin po yung Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong salita. So, dito po natin makikita na tuluyan ng nagdiwang yung mga Israelita dahil tuluyan na pong natapos yung pagkakagawa ng templo na kung saan ay nilinis na ng mga pari at ng mga Levita yung kanilang mga sarili. At dito makikita din po natin doon sa huling verse o huling talata na sila ay ganap sa kanila yung kagalakan sapagkat nakita natin na talagang yung puso talaga yung may control doon sa puso ng hari ng Assyria para tulungan sila doon sa paggawa ng templo. Nakita natin napakaraming hadlang. Pero sa kabila ng napakaraming hadlang ay nakita mismo ng mga Israelita kung ano yung ginawa ng Panginoon na nasa kamay pa rin niya yung desisyon ng hari ng Assyria. So dito makikita po natin yung kapangyarihan ng Panginoon na siya pa rin po yung may control ng lahat ng bagay. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.